Hallelujah. At bago tawagan si Pastor Ed, awitin natin awit na I see the word made flesh again. Hallelujah. I see the word made flesh again in these our days. God and man forever to stay. What a glorious revelation, just to know and understand that Christ has come down and united with men. May san pa, hallelujah. I see the word made flesh again in these our days. God and man forever to stay. What a glorious revelation, just to know and understand that Christ has come down and united with men. Listen pa, hallelujah, for the last time. I see the word, Pastor Ed. God and man forever to stay. What a glorious revelation, just to know and understand that Christ has come down. Thank you, Lord Jesus. United. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Habang tayo nakatayo, bumasa tayo ng ilang kasulatan. And I Revelation 10 verse 1 up to diretso. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. And his face was as it were as the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Okay? And cried with a loud voice, as when a lion roareth, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write. And I heard a voice from heaven, saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there shall be time no longer. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. Tayo po ay manalangin. Mahabagin at mapagpalang Diyos, muli kaming dumudulog, humihingi ng iyong pamamatnubay at gabay. Hallelujah, sa gabing ito, sa aming mga paksang ito na aming pag-uusapan, bubulay-bulayin, nawa ikaw ang manguna, ikaw ang maghayag na mga biyayang ito sa amin. Ang mga misteryo mong tinago sa loob ng 2,000 taon ay matanggap at maunawaan ng bawat isa sa amin. Gamitin mo po ang iyong alipin, Lord, sa bahaging ito
upang palakasin, encourage ang iyong mga bride. Ikaw mag-take control sa buong gawain ito. At sawayin mo ang lahat ng balakid sa aming mga kaisipan. At magkaroon ng kalayaan ang salita mo'y dumaloy sa amin. Salamat, Lord, purihin ka. Pagpalain mo po ang mga salitang aming binasa. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Glory to God. Tayo po'y makaupo na. Magandang gabi sa lahat. At kagaya po ng na-announce ni Brother Judy, nag-meeting kami kahapon. Merong mga problema, mga suliranin na inilalapit po sa atin. Kaya kung may magagawa po tayo, sa next Sunday ay yung mga hindi dumalo ngayon, sabihan natin sila. Kung meron po silang mga used clothings o anumang relief na gusto nating ipadala, ay pwede po natin dalhin dito sa Sunday. Pupunta po dito yung brother, yung ministro na taga-Coron. At uuwi siya doon sa kanilang bayan. Kapag nakita rin natin yung huling nilandingan ng bagyo ay yung Coron, di ba, sa Pilipinas. At naapektuhan din po sila ron. Okay, ang tawang ito ay may contact naman sa atin, kaya meron tayong channel para ipaabot ang ating mga magagawang tulong sa kanila. Ibigay po natin yung maayos pa na pwede nating ipagamit sa kanila. Amen? At siguro sa Sunday na lang din tayo mag-share ng konting love gift. Kung ang iba naman ay anumang relief or mga noodles o anumang something na pwede nating magaang sa ating kalooban na itulong sa kanila. May pamilya po siya ron, may church din sila ron sa Coron na naapektuhan. Kamag-anak din ni Brother Nonoy o kababayan, andyan din si, ano pangalan nito, Brad Noy? Si Brother, pangalan nun sa Coron, sino yun, Brad? Si Ruben, si Romeo. Nakita nyo na yon, si Romeo, taga Coron yun. Yun yung may ginto ang ipin. Kita nyo na yun? May ginto ang ipin. Pumunta na yun dito minsan. So, yun po ang ating gagawin, no? Ilagay na lang natin sa box. Tayo na lang mag-ayos ng maayos na box. At para diretso na lang siya bit-bit, no? Yung brother na ating kasama. Meron ding mga ilang end time sa Leyte, nasa grupo ng mga partial, mga cleansing na namatayan. At I believe sa body, wala. No? Nasa Samar yung ating mga doon, kabady. Meron din dyan na mga, marami din na mga grupo na partial dyan na naapektuhan. Kaya, yun ang ating dalangin na sana ay ito ay maging enlightenment din sa kanila na ang panahon na ito ay panahon na ng 6th seal, di ba? At ang kine-claim natin by faith, tayo ay silyado hindi sa 6th seal, kundi tayo ay silyado sa 7th seal. Amen. Now, sa topic natin na pag-uusapan ngayong gabi ay dito po ay maririnig natin at magkakaroon tayo ng kaunawaan doon sa tinatawag na mensahe ng mga selyo at kung saan tayo tinatakan. Can you say amen? Hallelujah. So, napakahalaga mga kapatid na basahin natin ang message. Basahin natin ang 7 church ages. Basahin natin ang 7 seals. Amen. Ang dalawang ito na pinakamahalagang libro, amen, ay pinangaral ng ating kapatid na si William Marion Branham. Sapagkat habang binabasa mo ito, ay nandiyan ang tinatawag na kabuuan sa dalawang libro na yan, ang 7 church ages and 7 seals. Nais kong i-share itong subject na pinamagatan na The 7 Seals and the 7 Thunders. Okay?
Marami po, mga kapatid, ang tinatawag na sa time ni Barbanam, paulit-ulit, sabi sila, Barbanam, nabasa na namin ang 7 seals. Pero wala naman kaming nabasa na thunders. Amen? So dahil ang thunders ay revelation, ang thunders ay hidden truth, ang 7 seals ay sealed, di ba? Sealed. Symbol, di ba? Symbol na kung saan ay nasa sealed form. Pag yan ay nasa symbol form, walang makakaunawa kung wala makapagpapaliwanag, di ba? Kaya sa panahon din ni Samson, gumawa siya ng talinhaga at siya lang ang nakakaalam ng talinhaga o ng tinatawag na riddle o yung tinatawag na pampahula. Wala ni isa na makahula. Diba? Maliban doon sa babaeng pinagsabihan ni Samson. Kaya mapansin po natin na pagdating dito sa mga mensaheng ito, there is no impersonation. Diba? Sa message na to, ay hindi na po magagawa na ito i-impersonate. Sapagkat ang third pole ay naroroon na po yung salita na ito ay individual dealing. Kahit ngayon, pinapangaral, tinuturo, di ba? Ang Diyos din na magpapahayag nito sa bawat isa sa atin individually. Can you say amen? Hindi po porket pinreach, narinig, nalaman na nating lahat, hindi rin po, mga kapatid. Ito rin ay may kaugnayan sa tinatawag na new birth. Ito rin ay may kaugnayan, mga kapatid, sa coming of the Lord para sa atin. Kaya dito ay ating isa-isahin ang mga sinabi ng ating kapatid tungkol sa message na to. Sa message na faith. Okay, sa E42, and I say this by the power of the revelation of Jesus Christ, whom everyone in our doctrine, in our baptism, we had come to a place, but there's some key that will unlock something here. Okay? Now he saw the book sealed on the 7 seals. And when Daniel saw the same, Daniel 12, and when the thunders uttered their voices, he said, don't write what that was in the scripture, but it be revealed in the last days. We're at the end time, we're at the Kadesh right now. Mga kapatid, nahati po, mga kapatid, ang end time sa dalawa. Ang isa ay close, ang isa naman na end time ay open. Close, open. Diba? Kaya, para ma-identify ang dalawa, tanungin mo, end time ka ba? O, end time ako. Close o open? Yan. Anong ibig sabihin close? Close pa ang selyo. Close pa ang 7th seal. Diba? Close pa ang 7 thunders. Yung open naman, open na ang 7th seal. 7, ikapito. At open na rin ang 7 thunders. Nahati sa dalawa ang end time. Diba? Yung mga close, of course, sarado. Diba? Hindi tumatanggap ng kaunawaan. Walang kapahayagan. Yung open, bukas yun sa kapahayagan. Diba? At ang mensahe sa kanila ay nahayag. Kaya dito, maging si Daniel, nakita niya rin. Siya rin ay napag-utusan na, o Daniel, tatakan mo ang mga hula, sapagkat ang mga hulang yan ay hanggang sa panahon ng kawakasan. Hindi pa yan sa iyong panahon, yan ay sa panahon ng kawakasan. Kaya tinatakan ni Daniel, at ang librong natatakan sa panahon ni Daniel ay natatakan din sa panahon ni John. And you say amen? The book sealed on the 7 seals. The same din kay Daniel. Daniel saw the same. And when the thunders uttered their voices, kay John naman, he said, don't write what that was in the scripture, but it be revealed in the last days.
We're at the end time. We're at the Kadesh right now. So mga kapatid, ang revelation ng 7 seals, ang revelation ng 7 thunders, ay sa huling panahon mahayag. At ang panahon na yon ay ang ating panahon. Can you say amen? Oh, glory, hallelujah. But remember, dito sa revelation of symbols, Daniel was told by the angel. Daniel heard 7 thunders. They uttered their voices. Daniel grabbed his pen and started to write. And the angel said, don't you write it. Amen? Are you ready? Let's get into it. Just for about the next 5 minutes. Don't you write it. John saw the same thing. And it had already been written outside of the Bible. And had 7 seals on the back of the book. That no man could open those seals. That was them voices. Here's the Bible written, which is a mystery itself. But on the back side of the Bible, the revelation was shown to Daniel. Say that there are 7 voices to be uttered that no man could open. No man know what it was. But the Bible said and told Daniel and also John that in the last days, these 7 voices will be known by the real true church. You get it? Can you see where the false and counterfeit is trying their best to keep great men from places like that? Kaya mga kapatid, ang 7 thunders ay para lang sa bride. Ang 7 seals ay para lang sa certain qualified group, hindi for everybody. Ang revelation na yan ay hindi for the public. Yan mga kapatid ay for the bride. Exclusive. Amen? At pansinin natin yung mga propeta ng unang panahon ay nagsipanghula. Ngunit sa panahong ito mga kapatid, ito po ay nakaselyo, may tatak. Na binigyan tayo ng idea ng propeta sa mga previous messages niya before 63. Okay, na kung ano itong tinatawag na 7 thunders. Dahil yan po ang tanong na maraming ministro, maraming Kristiyano. Kasi pag ang 7 thunders hindi na-revealed sa iyo, hindi ka mararapture. Diba? 7 thunders gives rapturing faith. Diba? 7 thunders gives rapturing faith. At yun ang tinatawag na quickening power. Diba? Ang quickening power ng bride para siya ma-rapture ay kinakailangang makuha niya ang revelation ng 7 thunders. Kaya sa bawat meeting, sa iba't ibang grupo, topic, what are the 7 thunders? Diba? Lagi iyon, mga kapatid, ang mga topic. Pero kung papansinin mo, ang Panginoon din na nagsabi, ang 7 thunders is not for the public. Amen? Yun ay for the bride. Amen. Ngayon po, dito sa atin, siguro naman, lahat tayo believer. Hindi ito tinatawag na public information. Ito ay para sa bride. Kaya meron ding mga tao na nagsasabing, ano ba talaga yung 7 yan, pastor? Isa-isahin mo nga. Kagaya na aking 7 daliri, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano yung 7 na yan? So, ang 7 thunders, mga kapatid, ay hindi mo pwedeng isa-isahin kagaya sa daliri. Can you say amen? Sapagkat ang 7 thunders ay revelation na kung saan itinago ng Diyos sa loob ng 2,000 taon. At ito ihayag niya sa kanyang mga pinili individual. Individual po ang dealing. Can you say amen? Kaya kung ano yung pumutok sa'yo, nakapahayagan, na inihayag sa iyo ng Diyos, amen, yun ay magiging kulog para sa iyo. Kagaya din ang pag-upo mo ngayon, di ba? After ng service natin ngayon, merong bubukas sa atin at sasabihin natin, yun pala ang ibig sabihin nun. Okay? Sabi rito sa, sirs, is this the time? Okay? Time shall be no more. He announces that time is over. What happens? Could that be so now, brethren? Seriously think, if it is, then the pyramid is capped by the 7 thunders.
You remember the pyramid message? It's the capstone. And what did it do? The Holy Spirit capped up the individual and sealed it when He added to our faith, righteousness, godliness, and faith, and so forth. We kept adding to it till we got 7 things, and the 7th one was love, which is God. Pero alam po natin, lahat po ito ay mga figurative lang. Diba? Dahil pag nalaman mo, faith pala yun. Virtue pala yun. Thunders na ba yun para sa'yo? Can you say amen? Hindi po, mga kapatid. Ito ay 1962. Sinabi niya na idadagdag ang faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, at yung panghuli ay love. Okay? Na idadagdag. So, hindi po yun tinatawag na 7 thunders. Hindi yun ang 7 thunders. Yun ay tinatawag na figurative, mga kapatid, na merong 7 bagay na darating. Amen? Okay, now. And 7th one was love, which is God. That's how He makes the individual, He cups him, seals him with the Holy Spirit, that if that be so, He's got 7 church ages. That He's had 7 mysteries that's been sounded away. And they fought for to bring back. And now, the headstone comes to cap up the church. Does the thunders mean that, my brethren? Sirs, is that where we are at? Maging dito sa quote, nagtatanong po ang propeta, diba? Wala pang katiyakan. Ito ba ang ibig sabihin ng mga bagay na ito? Na ang 7 misteryo sa 7 iglesia na ipapangaral, okay, na ikakap ang bawat individual dito sa huling panahon. So, sa kanya mga binibitawang salita ay merong tinatawag na mga information, diba? Na open tungkol sa 7 thunders. So, ang 7 thunders ay nasa capstone. Dahil hanggat hindi dumadating yung tinatawag na capstone age, hindi maipapangaral ang 7 thunders. Can you say amen? Dahil ayon sa hula, in the last days, di ba, doon lang mahayag ang buong hiwaga ng Diyos. So, ang last days na tinutukoy ay ang kapanahunan ng tinatawag na capstone. Wala doon sa baba. Wala doon sa gitna. Kundi nasa tuktok. Kagaya sa quote na sinabi, ang capstone, yan yung tinatawag na 7 thunders. Ikakap. Di ba? Sa bawat individual, ang kapahayagan ng 7 kulog. Okay? Ephesian Church Age. As Daniel heard the 7 thunders and forbidden, and John heard the voices, and this book was sealed. And the back of the book was sealed with 7 seals. But in the days of these seals to be opened, the mystery of God will be finished. In other words, God will be known to His church not in 3 people, but as 1 person. The mystery of God will be revealed. And when that was completely revealed, then the 7 mysteries will open to the church. Because in there, the church will be living under the inspiration of the Holy Spirit, Him moving in and out and showing His signs of being alive and among us, living among us, and we're then worshiping the living Christ that's among us. So, palinaw na po ng palinaw, yung tinatawag na 7 misteryo, 7 hiwaga na mahayag. Amen, sa huling kapanahunan. Another quote, Sirs, is this the time? 43. Now look, when it is time for the 7 voices. Then it's time for the 7 voices when the book is completed of Revelation 10 to be revealed. Sabi na ibang grupo, 7 voices. So, 7 tao yan. Kaya naglagay sila ng 7 tao sa 7 kontinente. Diba? Ang nahanap pa lang nila ay 2. 3 pa lang yata ang nahanap nila. So, kulang pa rin.
At mali ang kanilang unawa. Hindi po ito 7 tao. Di ba? Ang sabi diyan ay voices. Then it's time for the 7 voices when the book is completed of the Revelation 10 to be revealed. Notice, listen now. I won't keep you too much longer. I know I'm wearing you out. It's 20 minutes till 10. Listen close now. Okay? I know standing up and you all changing position and things, I'll be glad when the church gets fixed so. We won't have to be cramped up. We can take all day to preach it. Now notice, 7 voices was thunders, blast. God help us. If I'm wrong, Lord forgive me. I'm asking you the question, it blasted with thunder when this voice rang out. Did you notice that when the 7 seals that follow the 7 church ages, when the first seal was opened, that there was thunder? The first seal in the book was opened, there was a thunder. Will not the first seal on the outside book open the same way? Katanong, God does not change His program. Okay, now, is it plain? When the first seal was opened, the seals that was inside the book, these mysteries that was sounded forth, justification, sanctification, Roman Catholic Church, Protestant, and when all their little battles things left, these loose ends in the Word of God, the 7 angel comes on and gathers them all up and explain them. And then he finishes 7 thunders, uttered out. John started to write. He said, don't write it, but seal it. And the first seal was open of the seals on the inside of the book. It opened with a thunder. So mga kapatid, ang susi para mabuksan ang tinatawag na 7 seals ay thunders. Can you say amen? So, sa madaling salita, mga kapatid, ang 7 seals ay symbol form ng tinatawag na Book of Redemption. Okay? Ang 7 thunders ay revealed form. 7 revealed mystery truths. Diba? Ng tinatawag na Book of Redemption. Ang 7 seals ay sealed. Kaya, marami nagsabing theologian, binasa naman namin ang 7 seals. Wala namang kaming thunders na nakita na paliwanag. Tama ang sinabi ni Barbanam, sapagkat ang revelation ng 7 thunders ay hidden truth. Hindi siya letra por letra na pagbasa mo, makikita mo sa iyong mata na, ito pala yun. Sabi nga ni Barbanam, this one I have, will speak, and have spoke. Diba? That is the mystery of the 7 thunders. Ito yung bagay na nasa akin, ito yung bagay na sinasalita ko, at ito yung bagay na sinalita ko na. Yun, sabi niya, ang hiwaga ng 7 kulog. Naguluhan na naman ng mga tao. Ano ba yun? Wala naman sinabi doon na paliwanag. Ang sinabi lang doon, this one I have, and will speak, and have spoke. That it is the mystery of the 7 thunders. The 7 thunders in heaven will unfold this mystery. It will be right at the coming of Christ because Christ said, no one knew when He would return. Yung iba po huminto, ay, wag mo naintindihan yan, 7 thunders na yan. Yan ay sa literal na appearing ni Jesus Christ, darating. Hindi po. Yun ay darating sa time ng second coming. It will be right at the coming of Christ. When did He come? Kailan siya dumating? Diba? 1963. Diba? Pero hindi nalaman ng mga tao na may thunder siyang inuttered noong 1963. Ang linaw na ating pagkakabasa, the 7 thunders in heaven will unfold this mystery. It will be right at the coming of Christ. Because Christ said, no one knew when He would return. Kaya ang 7 seal na tinatawag na threefold mystery, diba? Walang nakakaalam, diba? Kung papaano siya
o kung kailan siya paririto. Pero alam natin, sinabi ng propeta, pero hindi. Ipinaalam ito sa atin. Kung papaano siya paririto, di ba? O ang nature ng kanyang pagparito sa atin sa pamamagitan ng mga simbolo na nasa Biblia. So, ang 7 thunders ay bukas na. Di ba? Kaya pag may mga hiwaga na tinatanong at naipapangaral, laging tinuturo ni Brother Branham, naipangaral ko na yan sa 7 seals. Brother Branham, yung 7 trumpets ba, ano ba yan? Naipangaral ko na yan sa 7 seals. Brother Branham, yung 7 thunders, kailan ba yan ipapangaral? Kailan ba darating? Naipangaral ko na yan sa 7 seals. Binasa naman namin ang 7 seals, letra por letra. Wala naman kami 7 thunders na nakita. Kasi iba yung naghahanap at iba yung nananampalataya. Yung naghahanap, isip ang pinapagana. Titik, letra. Pero yung nananampalataya, di ba? Faith ang umiiral. Heart ang umiiral. Kaya sabi nga nun, a heart to believe, a mind to receive. Kaya yung mga theologians, mga pantas, hinahanap natin sa 7 seals, ang 7 thunders. Wala kaming makita. Kasi hinanap nyo sa pamamagitan ng inyong mata. Hindi nyo hinanap sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Sabi ni Brother Branham, this one I have. Will speak and have spoke that it is the mystery of the 7 thunders. Can you say amen? Kaya ang mga hiwagang ito, mga kapatid, hallelujah, ay lagi niyang kasama. Lagi niyang sinasalita. At nasalita niya na. Diba? Ang tinatawag na misteryo na to ng 7 kulog. Okay? Kaya sabi rito, the 7 angels comes on and gathers them all up and explains them. See? And then he finishes 7 thunders utter out. John started to write. He said, don't write it, but seal it. And the first seal was open of the seals on the inside of the book. It opened with a thunder. If this is scripture, it can only be. If any scripture is anything that's supposed to be of the Bible, it's just like you can tell me there's such a things as purgatory or things like that. There's no scripture in the Bible to back it up. Kaya makita po natin na unti-unti nang lumalapit. Diba? Doon sa kanya sinasabi. He has already told us this. The rapture, then the judgment will strike. Sin, plagues, sickness, everything. The people will cry for death to take them when the judgment. Lord, why is this judgment upon us? When you said that there be a rapture first. He will say it's already come. And you did not know it. God hiding himself in simplicity. Oh my, all right. It's already happened and you knew it not. Why don't believers believe the simple signs of his coming? They're expecting all these things that spoke of by the scripture. And the moon's going to go down in the middle of the sun, in the middle of the day, and there's going to be all kinds of things. Or if we just had, I got the notes, wrote here on it, to show what them things are. And we'll get it on the breaking of these seals this week. There it is, it's just past, and you did not know it. If the angel of the Lord will break them seals forth to us, remember it's sealed with them 7 mysterious thunders. So, malinaw na po. Yung 7 seals ay symbol form. Diba? Yun ay mystery form. Sealed. May selyo. Diba? Kaya ang hiwaga hindi mo maintindihan. Pero sa oras na ito ay ipinangaral na. Diba? Pinrich, sinaysay na ang contents, ang interpretation ng 7 seals. Ang tawag doon, mga kapatid, ay 7 thunders. Can you say amen? Na kung saan ay pinagsama-sama sa tinatawag na 7 na tinig.
Can you say amen? Kaya kapag natanggap mo ang kapayagan ng tinatawag na 7 kulog, natanggap mo ang kapayagan ng 7 iglesia, natanggap mo ang kapayagan ng 7 mensahero, natanggap mo ang kapayagan ng 7 mangkok ng salot, ang 7 trompeta, diba? Ang 7 mensahero, lahat ng 7 dyan, naintindihan mo lahat. Diba? Dahil pumutok na sa'yo yung kapayagan ng 7 thunders. Can you say amen? Kaya lahat ng itatanong mo, andun lahat sa 7 thunders ang sagot. Can you say amen? Kaya pag tinatanong siya, ano ba ibig sabihin ng 7 trumpets? Reviewin nyo na lang ang 7 seals. Nandoon ang revelation ng 7 trumpets. Wala naman kaming nakita doon. Yun. Diba? Pero ako may nakita. Kayo ba may nakita? Yung vials, nakita nyo ba doon sa seals? Amen. Yung trumpets, nakita nyo doon sa seals? Amen. Yun ay revelation. Amen. Sinadyang gawin ng Diyos na ganun upang walang impersonation. Nakuha nyo? Hindi niya 7 daliri na inisa-isa. Ito yun. Faith, virtue, knowledge. Hindi ganun. Dahil kung ganon, sasabihin din na mga wicked, ako, alam ko na, 7 thunders. Ano yun? Faith, virtue, knowledge. Kita mo, alam ko na. Ay, hindi sinadya ng Diyos na gawing ganon. Ang 7 kulog, mga kapatid, ay kapahayagan na puputok sa'yo at hindi sa mga wicked. Diba? Ang revelation na to, bubukas sa'yo individually. Can you say amen? Hallelujah. Ito ay personal dealing. Diba? Sa sukat mo. Kung ang sukat mo ay ganun, kakatagpuin ka ng Diyos ng tinatawag na kapayagan sa iyong sukat. 7 kulog na yon para sa iyo. Can you say amen? Pastor, hindi ako kasing galing ni Brother Jojo, ni Brother Jerry. Hindi bali. Yung sukat mo, diba? Na ipinahayag sa iyo ng Diyos. 7 kulog na yun para sa iyo. Dahil individual dealing ito. Hindi ito isang standard. Nakuha nyo na, 7 thunders ay isang standard. O sige nga, paki-recite mo. Mali. Hindi yan. Hindi ganoon ang 7 thunders. Ang 7 thunders ay ang na-pick up mong revelation na ipinangaral ng 7th angel sa 7 church ages at saka sa 7 seals. Alam mo ba, ang pinanggalingan ng 7 seals ay 7 church ages. Diba? Out of the ages came forth the seals. And out of the seals came forth the trumpets. And out of the trumpets came forth the vials. The 3 woes. Amen? Cluster ang tinatawag na kapahayagan. Kaya, yun po mga kapatid, ang kapahayagan ng tinatawag na 7 thunders. If the angel of the Lord will break them seals forth to us, it sealed with them 7 mysterious thunders. Kaya pagkarinig ni John ng 7 thunders utter their voices, I was about to write. Ang ganda yung mga kapahayagan na yun. Wag yan. Write them not. Diba? Until the time of the end. Hindi ikaw ang magpapaliwanag yan, yung 7. Sabi na 7, I am the 7 thunders. This one I have, will speak, and have spoke. Nasa kanya ang mystery ng 7 thunders. Ang pinangaral niya, 7 seals sa kanyang congregation. Sabi niya, I'm positive, Branham Tabernacle, you don't see it. And you are not supposed to get it sa kanilang time. Dinirekta, mga kapatid. Although napupuspos sila, pero sinabi ni Branham yun. Hindi nyo pa yan nakuha sa inyong panahon. So, merong certain qualified group na makaka-catch up ng revelation ng 7 thunders. Di ba kayo nagalak? Can you say amen? Hallelujah na isa kayo doon. Di ba? Na I'm one of them sa tinatawag na pinili upang makita natin itong hiwaga ng 7 kulog. Sa time ni John, susulat niya sana. Pero sabi, wag! Rapturing faith yan. Sa dispensation mo, hindi naman rapture yan, resurrection yan.
Doon yan sa mga living saints. Diba? Until the time of the end. Dahil sa time of the end, may mga living saints na nangangailangan ng quickening power upang makasurvive sila sa squeezing. Can you say amen? Makasurvive sila sa trial sa mundong ito. Magkaroon sila ng understanding at revelation sa mga bagyo-bagyo na yan, sa mga earthquake na yan, sa mga gera-gera na yan, sa mga kaganapan na darating sa kanilang kapanahunan, ay magkaroon sila ng peace of mind, ng kagalakan. Kasi 7 thunders give you peace. 7 thunders gives you faith. Diba? 7 thunders gives you rest. Diba? And everything. So, kumpleto pa lang 7 thunders. Diba? Kung wala kang revelation ng 7 thunders, naku, yun na. Mukhang matatabunan na tayo nitong, diba, delubyo na to, para yata dito tayo. Correction, bride, hindi ka para dyan. Vials for the wicked. Trumpet goes to the Jews. Seals goes to the bride. Very clear, mga kapatid, ang tinatawag na understanding. Ibig mo ba sabihin, Pastor, yung mga namamatay na yan sa tinatawag na mga dilubyo ay hindi ligtas? Wala akong sinabing hindi ligtas. Yan ay hahantong sa Great White Throne Judgment. Diba? Ang sinabi ko lang, ang bride, hindi siya silyado sa vials. Hindi siya silyado sa woe. Ang bride silyado sa thunders. Can you say amen? Kaya pag yung 7 thunders inuttered, yung quickening power na, di ba, nagpa-function. Nagmamaterialize sa kanila habang nakaupo. UFO. Investigating judgment yan, Brad. Hindi yan alien. Di ba? Nakita mo yung information? Napakaraming mga advancement ng science. Di ba? Mighty religion. Inaabangan ang constellation. Nag-invest na malaking mga satellite o Hubble telescope, observatory, para maghanap ng alien sa kalawakan. Sabi sa bride, hindi alien yan. Diba? Investigating judgment. Diba? Grabe, mga kapatid, ang binigay sa bride. Hindi tayo mga mangmang sa hiwaga. Ano yung ilaw na yun nung gumaganon? Angel yun. Diba? Na nagtatravel like the speed of light. Diba? Yun yung sinabi, mga kapatid. From 3rd dimension, then, mawawala. Andun na kagad sa 6. Ganon siya makapag-travel kabilis. Parang twinkling of an eye. 1, andun na. Wala na, hindi mo na makita. Magbabanish na siya. Diba? From 3rd dimension to 6th dimension, hindi mo na siya makita. Anong klaseng paglalakbay yun? Diba? Hindi yun alien. Investigating judgment. Na sa bawat kapanahunan, kapag ang Diyos ay huhukom, pinadadala niya yan. Sa Sodom and Gomorrah, nagpadala siya ng 2 UFO. Kasi 2 UFO, naglakad sa 2 paa. Tumungtong doon sa Sodom and Gomorrah. Direktang nakipag-usap sa mga tao. Diba? Yung 2 angels doon lumapag. Tama? At kinausap sila Lot. Diba? Pero pag alis nun, balik uli sa UFO yun. So tayo sa kapanahunan na to na ating kinabubuhay, nalalaman natin ang mga kaganapan at realidad nito kung ano ang mangyayari. At ito nagbibigay sa atin ng rapturing faith. Diba? 7 thunders gives us rapturing faith. That's a different from the 7 thunders. The book is absolutely sealed. Ito dito sa The Bridge Message. The 7 seals on the book, the 7 seals has the book sealed. See? The book is absolutely sealed. Do you see it? The book is absolutely sealed. Book. Until the 7 seals is broken. It is sealed up with 7 seals. Now that's a different from the 7 thunders. See? This is 7 seals on the book. And the book the seals will not be released until the message of the 7th angel.
So we are presuming, but the genuine revelation of God will be made perfect in the sounding and vindicated truth. Now, that's exactly what the Word said. The mysteries should be finished at the time. And this 7-seal book, remember, it was closed here in Revelation chapter 5. And in Revelation 10 chapter, it is open. Ano nakita niyo sa quote? Ang 7 seals nabuksan sa time ng ikapitong mensahero. At ang interpretation ng 7 seals ay ang 7 thunders na inuttered kay John na hindi pinasulat. Can you say amen? Nang buksan ang unang selyo, may thunder. There was a thunder. Kasi unang selyo pa lang yun. Can you say amen? Kailan ba ang kaganapan ng unang selyo? Sa panahon niyan ng 33 AD, di ba? 56 AD. 33 to 56 ang kaganapan ng unang selyo. Di ba? Kaya isang kulog pa lang ang tinatawag na humugong. Nakukuha niyo mga kapatid? Dahil hindi pa panahon para ito'y 7 beses na maipaliwanag. Sa panahon nila, nang buksan ang unang selyo, isang kulog pa lang. Isang interpretasyon pa lang ang nabuksan. Isang mystery truth pa lang ang na-open. Yun ang mystery ng Antichrist. Yun ang mystery ng iniquity. Yun ang mystery ng Nicolaitanism sa early church. Can you say amen? Na kung saan ay na-open sa kanilang time. Yung tinatawag na lion ba una? Lion and then white horse rider. Yun pa lang ang tinatawag na nabuksan na misteryo. Kaya isang sheet pa lang ng thunder ang tumunog. Can you say amen? So ang thunder sa marami, voice ng angels. Thunders, ano yan? Ay, mga tao yan. Pero kinorek mga kapatid ni Lord, ang thunders, sabi niya ay voice of God. Can you say amen? Dahil sa time ni Jesus, sabi siya nananalangin, nagsalitaan Diyos sa langit. Sabi ng mga tao, ano yun? Kulog. Boses ng anghel. Kung ano-ano sinabi nila. Sabi ni Jesus, yun ang tinig ng Ama. Can you say amen? So, parable pa rin ang thunders. Pero sa atin, ang ma-open ang revelation nito, ng 7 revealed mystery truth, na na-open sa atin, amen, ito po ay kulog na para sa atin. Napakahalaga, basahin nyo ang 7 church ages, basahin nyo ang 7 seals, at kung ipipermit uli ni Lord, ay babalikan natin ang tinatawag na 7 church ages and 7 seals. Can you say amen? Upang mga baguhan sa atin ay ma-update kung ano to. Diba? Pag iniisa-isa natin uli ito, then after nun, sabihin nyo, kumulog na ba o hindi pa kumulog? Diba? Pag napuspos ka dyan, nag-praise and worship ka dyan, kumulog na, pastor! Diba? Malaman mo naman sa mga believer kung kumulog na o hindi pa eh. Diba? Pag panambahan, walang joy, hindi pa kumulog yun. Bigat ng paa magpunta sa church. Hindi pa kumulog. Kasi, ang bigat ng paa eh. Diba? Nagre-revival na yung iba, gumaganon na pag-worship, pag-praise. Siya na. Dilat ang mga. Wala akong maramdaman. Ay, hindi pa kumulog. Kasi pag kumulog na sa'yo ang revelation ng 7 thunders, mapipil mo na eh. Sabi nga ng awit, I feel the pull. I hear the call. Ando na yung connection. So, ang 7 thunders, this one I have, will speak, and have spoke. Parehas din kay Barbanam. This one I have, will speak, and have spoke. Kaya, yun po ang napapanahong mensahe na dapat laging ipapangaral. Diba? Para ma-stimulate ang church. Para ma-revive ang church. Sabi rito, the 7 thunders of Revelation, may He show the bride how to prepare for the great translation faith. Merong great translation faith na magaganap. Let's hurry up because we haven't got about 15 or 20 minutes. Okay? Ano sabi rito? And I saw when the Lamb had opened one of the seals,
And I heard as it was the noise of a thunder. May thunder na. 33 AD pa lang, yung lamb kukunin pa lang yung libro sa kanang kamay ng nakaupo at bubuksan niya. May thunder na doon. Can you say amen? Pero ang kaibahan nun dito, sa time ni Brother Branham, 7 kulog ang nag-sound. Kompleto. Dahil sa time nila, hindi pa nagaganap ang mga pangyayari. Hindi pa nagaganap yung mga tinatawag na mga church ages. Hindi pa nagaganap yung yung pulang kabayo, itim na kabayo, abuhin na kabayo. Wala pang nagaganap na mga ganon. Wala pang mga kaganapan na nagaganap. Kaya sa kanilang panahon, isang bahagi pa lang ng kulog. Pero sa ating kapanahonan, 7 sunod-sunod na kulog ang nag-sound. Hindi ka pa ba naman ma-rapture niyan? 7. Kompleto. Yung isang sheet lang ng thunder sa panahon ng Persil, sapat na yun para ma-resurrect sila Pero sa atin, 7. Amen? Kaya napakapalad ng tinatawag na bride in these last days. Sapat. Diba? Paano naging thunders yun para sa atin? Lahat daw ng revelation na naiwan ng mga reformers sa kapanahonan ng 7 iglesia ay ginathered up lahat dito sa panghuli. Nakuha nyo mga kapatid? Kaya ang natanggap natin ngayon ay 7 kulog. Ang mga kapanahonan ay bahagi lang ng mga kulog. Ang 7 church ages. Can you say amen? Kaya tatanungin ka, anong pipiliin mo kung saan panahon mo gustong mabuhay? Ang pipiliin ko sa panahon na to kahit mahirap. Kahit maraming pagsubok, ito pa rin ang pipiliin kong kapanahonan dahil ito ay sinabing golden age. Ito ang panahon na ang 7 thunders ay i-reveal. Hallelujah. And now, the 7 seals that this book is sealed with, and those 7 seals, and then after these 7 seals are completed, we find in Revelation 10, there was 7 mysterious thunders that John was commissioned to write. But then forbidden to write those. And at the time of those thunders, we find Christ, or the angel come down with a rainbow and put his feet on the land, and sea and shore the time had run out at that time. Revelation 10 yun. Diba? Bumababa ang mighty angel. Diba? At ibinigay kay Brother Branham ang little book. At ipinreach niya ang tinatawag na little book. Okay? So, sabi ni Brother Branham, every night ay merong isang anghel na nag-o-open sa kanya ng mystery. 7 consecutive nights. Kung ano yung ipipreach niya, galing sa 7 anghel. At yung mensahe ng 7 anghel, galing kay Kristo. Doon sa tinatawag na mighty angel. Nakuha nyo? Binigay ng mighty angel sa 7 anghel. At yung 7 anghel na sinugo, every night, nagte-take note siya. Sinasabi sa kanya ng 7 angels. Kaya nang totally mabuksan ng 7 seals, nag-appear sa constellation sa sky yung pyramid, yung mystery cloud. Ibig sabihin ng 7 thunders, nabuksan na. Yung 7 angels dyan sa constellation. Yun ang sign ng 7 thunders ay na-reveal na, naipangaral na. Can you say amen? Hallelujah. At pinreach niya to sa church. Kaya sabi, it's just like this comparing the 7 seals now, when God used Martin Luther for the coming out for that first church or the church age, and when He used John Wesley, and He gradually brought them out and was revealing in them that church age, when He went in, goes back through the Bible now and find out, but in the last days, the reason that was such a tremendous thing, that He spoke of it here and showed those 7 thunders and Look and Life magazine. Ito daw ang 7 thunders. Ito yung iniwang sign. Kaya ang mga pantas, ang mga scientists, mga theologians, ano yan? 7 thunders? Wala naman kaming makitang mensahe dyan sa ulap.
sa inyo. Pero sa atin, na-reveal ang mensahe ng ulap sa atin. Di ba? Sabi ni Barbana mo, ito, ang linaw, letra por letra. But in the last days, the reason that was such a tremendous thing that he spoke of it here and showed those 7 thunders. Pinakita daw ang 7 kulog. And look, and light, MA, magazine yun. Tignan ninyo. Doon sa tinatawag na Life Magazine. Ayan o, and look, and Life Magazine yun ang tinutukoy doon. Nando doon sa tinatawag, ayan, 207. Life Magazine then, pack that circle of a cloud and light there that they could not understand. Hindi talaga maunawa ng 7 thunders. And then, don't know it yet. But here, telling, go there and wait for these mysteries to be revealed. And here, months before it happened, and then it happened at exactly the way he said it will do. Did you notice in that picture? Even that angel on the right, when he was being materialized, coming down with his wings, mahirap lang natin ma-visualize. Back in his picture, just exactly months before it happened, told here that he's going to bring the body of believers together to rebuild, take up them lost ends. Kaya yung tinatawag na revelation pala ng 7 thunders, yung mga lost ends ng 7 church ages, lost things ng 7 church ages, yung mga mysteries ng 7 church ages, ginathered up, mga kapatid, sa 7 mysterious thunders. Eh, sabi ni Barbanam, this one I have, nasa akin na. Hintayin nyo na lang ako na ipangaral ko. And will speak at pinangaral ko na. Wala kaming narinig, Brother Barnum, naintindihan. At naipangaral ko na. Wala, Brother Barnum, binasa na namin ang 7 seals, wala kaming makitang thunders diyan. The same din sa new birth, sabi ni Barbanam. It is revealed to you personally. Ngayon sa gabing ito, pumutok na ba ang thunder sa atin? Ang bawat kaganapan sa 7 church ages? Ang bawat mysterious things na na-open sa seals? Diba? Ang revelation ng 5th seal? Anong revelation ng 5th seal? Diba? Souls under the altar. Alam natin, mga kapatid, na yun ay para sa Jews. Can you say amen? Kaya pag may mga Hudyong minamassacre, by revelation, alam natin, sealed in sila sa 5th seal. Pag may martyr, sealed in sila sa 5th seal. Mga nasa altar na mga Kristiyano na hindi na born again. Diba? May mga grupong hindi na born again. Hindi dito ang covenant nila sa atin. Amen. Kaya sila ay nando doon sa tinatawag na under the altar din. So, hindi tayo maguguluhan. Kapag ang 7 thunders revealed sa atin, hindi tayo makukompuse sa mga pangyayari, sa mga kaganapan. Dahil pinosisyon ito sa atin perfectly, ang kapahayagan ng 7 thunders. Can you say amen? Hallelujah. The 7 seals open up the revelation of the 7 thunders. Basahin natin. I said that might be true, see, he was trying to catch me, see, and I said, but you see, I could not do that. Basahin natin sa taas. Now someone has been saying to me, theologian said, Brother Bana, if the Lord God said, with your experience, that the Lord has given you for His people, humbly saying this said, you will be eligible to write a Bible yourself, your word, if God has manifested. Dinuhuli siya ng theologian. I said that might be true. See, he has trying to catch me. See, and I said, but you see, I could not do that. He said, why could not you? You have all the qualification. Dinuhuli siya. I said, but you look, one word cannot be added or taken away. See, and he said, well, them 7 thunders, you see, said, will not them 7 thunders blasting out? Won't that be a revelation be give to some man? Hindi ba yan ay special revelation sa isang tao? O sa 7 tao? I said, no sir, it will be adding something to it.
or taking something from it. It's all revealed in there. There, and the 7 seals open up the revelation of what that was. Ayun pala, yung revelation ng 7 seals ay binuksan ang lahat ng mga kaganapan dito. That's what it was, see? It's still in the Word. You see, you can't get out of the Word. It won't leave the Word, and God's Spirit will never leave the Word. It will stay right with the Word. Blinding some and open the eyes of others. It will always do that. Dalawang pangyayari ang magaganap. May bubulagin at merong bubuksan. Ganon din sa bawat pangangaral sa atin. May binubulag, merong nakakakita. Can you say amen? Hallelujah. Now, tinanong, have the 7 thunders, which equal 7 mysteries, already been revealed? Nahayag na ba yan? Yung 7 kulog? Were they revealed? In the 7 seals? But are yet not known to us as the thunders yet. Hindi pa namin nalaman na yan ay kulog na. Hindi namin napag-alaman na ang 7 seals ay yan na ang kulog. Sabi ni Bert, no. They were revealed. Yung 7 thunders daw. In the 7 seals. Nang ipangaral ang 7 selyo. That's what the thunders was about. Nakuha nyo mga kapatid, direkta na yon, word by word. Kaya yon ang kahalagahan ng 7 seals. Basahin nyo. Lalakas ang faith nyo kay Lord. Makikita nyo ang martyr age. Makikita nyo ang lion age. Makikita nyo ang faces of man, intelligence of man, na ginamit niya rin ang mga theologians nung unang panahon. Diba? Pero ngayon, ang ginamit niya ay flying eagle. Makikita mo ang mga revelation na yan. Diba? Kaya yun daw ang ibig sabihin ng mga kulog. They was to reveal the 7 thunders that had uttered their voices, and no one could make out what it was. John knew what it was, but he was forbidden to write it. He said, but the 7th angel, dinirekta na, in the days of his sounding, the 7 mysteries of the 7 thunders will be revealed. And the 7th angel is a messenger of the 7 church age. 7. Yung 7 ang may hawak ng 7 misteryo. Dahil siya ang panghuli. Can you say amen? Yung tinatawag na 7 revealed mystery truths, hawak ng 7th angel. Kaya this one I have, will speak and have spoke. That is the mystery of the 7 thunders. Malinaw na po ba sa atin? Amen. Kaya gayon ang ating respeto sa mensahe. Ganon ang pagpapalaga natin sa mensahe. Dahil ito ang ra-rapture sa atin. Ang bawat hiwaga, ang bawat misteryong nakapaloob sa mensahe na yan, yan ang magta-translate sa atin. The translation of the bride. Ang faith na yan na binigay ng Diyos para sa atin, ang aagaw sa atin sa rapture. Ako wala akong pangamba eh. Kahit ilang hurricane pa yan. Diba? O kahit anong earthquake pa yan. Dahil alam ko, may 7 thunders na binigay ang Diyos sa akin, ang aking tinatawag na translation sa rapture. Bakit, Pastor? Nasubukan mo na bang ma-rapture? By faith. Through visions. Nakita ko, umangat ako. Amen? Nakita ko yun. Umangat ako. Sabi, ganito pala rapture. Parang nawalan ka ng gravity. Parang hinigop ka. Kaya sabi ko, ibang covenant ko. Hindi ako mag-aalala. Hindi ako mababalisa sa anumang mga sirkumstansya. Ang covenant ko pala doon agawin. Di ba? Ganon din ang revelation na to na piniprit sa atin. Pag naintindihan natin, pag na-reveal ito sa atin, ang magiging nasa puso natin na covenant natin buhay. Diba? Minsan nagkwentuhan kami ni Brother Joe. Brother Joe, ilan ba nagpalista dyan sa Damayan? 30 piraso lang, Pastor. Siguro. Yung iba dyan, buhay. Ang thinking nila talaga, buhay. Pero yung pong project na yon ay hindi po yon para sa atin. Pag binigay na natin yon sa mga patayon, hindi naman natin
iisipin na sa akin yun. Ang covenant natin ay buhay. Can you say amen? Kaya, yan po ay tulong na lang. Pag naningil si Brother Jojo dyan sa Damayan, sumali kayo para matulungan yung ibang bahagi ng bride. Ang bride, dalawang klase. Isang patay at saka isang buhay. Yung naka-catch up ng Revelation ng 7 Thunders, buhay yun. Buhay na aagawin yun. Kasi, gagamitin niya yun. Saan niya gagamitin yung revelation na yun? Yung faith na yun? Sa body chains. Sa squeezing. Di ba? May squeezing na. Can you say amen? May squeezing na ngayon na nagaganap sa mundo. Di ba? Sa Amerika, mga end time doon, may squeezing na sila. Di ba? Yung recession nila ron, squeezing na yun. Di ba? Kaya yung isang tinatawag na programa ni Obama, yung healthcare niya na program, ay mapagkakaitan dyan ang mga end time, ang mga believer. Kasi hindi naman tayo magko-comply sa anumang mga programa ng tinatawag na politics at religious. 'Di ba? Lalagyan ni Obama ng biochips lahat ng mamamayan ng Amerika para malaman ang kanyang pera at malaman ang kanyang identity, lahat sa kanang kamay at sa noo. Pero hindi po 'yan ang ibig sabihin ng mark of the beast. 'Di ba? Yan ay isang literal lamang na tinatawag na mark ng politics. 'Di ba? Para ma-conquer niya ang tao. So, ang mark of the beast ay right hand of fellowship. Lakas. Sa forehead, yun yung kanyang unawa, revelation. Spiritual ang ibig sabihin ng mark of the beast. Kaya, ganyan ang mga kaganapan. Dito, physically, financially, may squeezing na sa Pilipinas. Diba? Nakita niya naman ang pinagdadaanan ng ating bansa. Kaya ito ang panahon, mga kapatid, na tumayo ang super church. Ang super race na may 7 thunders, tumayo. Diba? At kanyang i-exercise ang faith. Diba? Ng 7 thunders. Amen. Para sa kanyang tinatawag na mga loved ones. Kanino natin i-exercise yung faith na yun? Sa loved ones. Diba, napawindang-windang pa at papay-hapay pa. Sa kanila natin i-exercise yung tinatawag na rapturing faith. Diba? Anak, nakarevolusyon na ako. Ano? Kapit ka na. Ini-start ko na itong makina. Kumapit ka na. Diba? Encourage nyo ang inyong loved ones. Malapit na. Naka-start na itong engine. Any moment, lilipad na kami. Hasama ka? Sabihin ng loved ones na, syempre! Can you say amen? Hallelujah. Kaya purihin na ating Panginoon. Yung testimony, yung faith na na-reveal sa atin sa mga mensaheng binuksan ng ikapitong anghel ay magbibigay sa atin ng rapturing faith. Dapat sa mga oras na to, nandyan na yan sa inyo. Para kung mag-rapture mamayang gabi, diba? Maganap na, yung tinatawag na catching away. Dapat yan, sa mga oras na to, nandyan na yan. Any moment, nandyan na dapat ang rapturing faith. Amen. Hallelujah. Hindi kagaya sa Emmaus. Bumangon ng Panginoon sa mga patay, hindi na-recognize. Naghihintay siya ng pagbati at sabihin sa kanya, Lord, praise be to God, nabuhay ka. Wala siyang narinig na ganun patotoo. Ang lahat malulungkot. Matatamlay. Sabi, uy, kala ko ba may rapturing faith na kayo? Ba't ang tatamlay ng inyong faith? Wala kayong stimulation of revelation. Can you say amen? Inabot pa ng whole day bago mabuksan ang mga alagad. Kaya purihin na ating Panginoon ang bride in these last days. Hindi natin siya nahawakan, hindi natin siya nakita, pero nanampalataya tayo sa Kanya sa pamamagitan ng rapturing faith. Tumayo po tayo at tayo mananalangin. Glory to God. May mga prayer request po ba tayo? Ay atin pong ipag-pray ito. Kagaya po na announcement natin. Okay, ating i-exercise ang